Ako, ito na ngayon, hanggang ngayon, hinahabol pa rin kayo ng intriga dito po sa war on drugs. Nagtataka ako, sabi ko po dun sa inyong, isa sa mga managers po ninyo, talaga ba okay lang sa kanya na pag-usapan namin itong war on drugs? Eh mukhang talagang tinutuntungan pa ho ninyo, ano? Oo, kaya po problema kasi that's reality. Nangyari talaga yan eh. Why are you going to evade that issue? Nangyari mo talaga yan. At hindi ko po kinakahiya yung aking papel dyan. Bagkus, may pagmayabang ko pa. That I have done that. Correct. At ginawa namin ni Pangulong Duterte yung war on drugs, hindi naman para kami ay magkapera. Hindi para kami ay yumaman. Ginawa namin yon para mapigilan ang pagiging narco-state ng Pilipinas at masalba yung ating mga kabataan sa illegal na droga. So talagang, sige lang, kung whatever happens, harapin namin yan. Pero ang dinibdib talaga namin yung aming responsibilidad. Siya bilang Pangulo ng Pilipinas at ako bilang Pangulo ng Philippine National Police, dinibdib namin yung aming responsibilidad na dapat masawata natin ang problema ng droga. Bakit droga po sa lahat ng iba't ibang klaseng krimen? That was the most dominant crime in the Philippines at that time. At alam natin, kapag tinira mo yung droga, all other crimes, matitira mo na rin. Dahil, magka-partner yung droga at saka krimen eh. Correct. Pag nakadroga na, ayun na. Yun na. Wala na sa tama pag-iisip, gumagawa ng krimen. So kung nahit mo yung problema ng droga, nahit mo rin yung problema ng kriminalidad. So sabi ng Pangulo Duterte, tirahin natin itong droga dahil itong the root of all evil sa ating komunidad ngayon, itong droga. Sino po si Nanay Chato at ang kwento niya? Yung kanyang anak ay pinatay ng mga adik. So kawawa yung kwento sa buhay niya. Wala yung anak niya, yun lang inaasahan niya, namimiss niya. Anak niya, naging biktima sa mga adik. Hindi lang naman siya, representative lang siya sa napakaraming naging biktima sa droga. Yung sagot po ninyo doon sa sinasabing, illegal ang mga nangyari na pag-aaresto, pagpatay sa mga suspect pa lamang, hindi nabigyan ng tamang proseso sa hustisya na mga adik o mga dealer. Ano po ang sagot ninyo doon? Well, kung mayroong pagkakamali na nagawa yung ating kapulisan, i-address natin yan, kasuhan natin. Kasuhan natin. Ang dami namang investigasyon na ginawa, di ba? Yung ibang paulit-ulit na lang yung investigasyon, tapos wala rin na-file na kaso. Kung may pagkakamali, ako mismo hindi ko itutolerate yung abuso dahil kaya nga tayo nagpulis to serve and protect. Tapos ngayon, tayo pa mag-abuso sa karapatan ng ating mga kababayan. Alam ko kung paano kahirap ang buhay ng mahirap. So ayaw kong yung mahirap ka na, kinakawawa ka pa, at nasa lupa ka na, aapakan ka pa, di ba? Yan ang ayaw ko. Kaya kung may nag-abuso, dapat aksyonan natin. Ito pong nangyayari sa sa Quadcom, ayaw po ninyong humarap. Bakit po? Ayaw kong humarap, Corina, because ako isang sitting senator. Ayaw kong magiging presidents in the future, no? Na kapag merong pangalan ng isang senador na nababanggit doon sa hearing na ginagawa ng lower house, ay obligado na sila mag-attend dahil gusto kong ma-preserve yung interparliamentary courtesy. Yan naman, ang interparliamentary courtesy ay nangyari yan. Kinopya yan sa tradisyon rin ng legislatura ng Estados Unidos kung saan nirespeto nila yan dahil ayaw nila na yung senador na mas kukunti in numbers, wala na magawang trabaho sa kaka-attend sa investigation na ginagawa ng lower house. So, yan ang purpose po niyan. Kaya 24 lang kami na senador, di ba? If maraming imbitahan, hindi natatakbo yung legislative function ng Senado. Pero sabihan mo yung Quadcom na hintay lang sila pag hindi na ako senador. Kahit na araw-araw lang ako ipapatawag, pupunta ako dyan. Ayaw ko lang talaga ngayon na ako ang magiging president na pagdating ng araw, mumurahin ako ng mga future senators na si Bato kasi inunahan ito eh. Inunahan ni Bato ito. Kaya tingnan mo, obligado na tayo ngayon.
Nasira yung interparliamentary interchamber courtesy. So ako magiging sisisihin ng mga future senators. So ayaw ko.